Good morning. Yan, tayo po tayong lahat. So palakpakan po natin ang Lord. So palakpakan natin siya ayon dun sa pasasalamat natin sa Kanya. Yan. So tunay na tayo po ay pinagpala ng Panginoon at tayo ay naririto ngayon at sama-sama. So natutuwa po ba kayo sa inyong mga katabi? Dahil siya'y naririto ngayon, sana'y walang sumagot ng hindi. So lahat ay masaya dahil tayo ay naririto. So tayo po ba ay ano po yung estado natin ngayon sa harapan ng Panginoon? So tayo ay sabi nga, tayo ay mga anak ng Diyos. Sabi dito sa sa Psalm 100, make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Know that the Lord, He is God. It is He who made us, and we are His. We are His people and the sheep of His pasture. So, yun po ba ang ating kalagayan? We are God's people. We are sheep of His pasture. At siya ang ating shepherd. Sana ganun po yung ating pagkilala natin sa Panginoon, na siya ang ating creator, siya ang lumikha sa atin, siya yung Diyos na patuloy nating sumasamba. Sabi nga, our God who cares, our God who guides us, our God who sees us, at pinakamahalaga, siya yung Diyos, diba, na si Jesus Christ na nag-sacrifice ng kanyang buhay. So let us enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him, bless His name, for the Lord is good, His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations. Amen po? Yes. Amen. Sabihin nga po natin, all that we are is for God's glory. All that we are is for the name of Jesus. So, dapat po ganun pala yung ating tinatayuan, na tayo na tumanggap ng kaligtasan sa Panginoon, na si Jesus na nagsakripisyo ng kanyang buhay para tayo maligtas. Dapat lahat-lahat sa atin, iaalay natin sa Kanya. Kaya nga po, let us sing this song. Oh, 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 oh. You gave up your crown, and that's so profound.
are for your name, Jesus. All that we are for your glory. We praise you, we praise you. All that we are for your glory. All that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory. We praise you, we praise you. For the last time. All that we are for your glory. All that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory. We praise you, we praise you. Oh, 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 oh. Amen. All that we are is for God's glory. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Amen. Tunay na anuman po yung kalagayan natin sa kasalukuyan. Nawa, let us shout to the Lord na siya yung dapat nating papurihan, siya yung ating dapat sambahin. Sabay-sabay po natin awitin. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort,
that one day, Panginoon, makakasama ka namin. And as we continue to live in this life, Lord, tulungan mo kami na magpasakop sa inyo. Lord, we pray na mag-submit kami sa inyo. Lord, we pray na tulungan mo kami na lubos ka pang makilala sa aming buhay. Hindi lamang po ikaw na lumikha sa amin, but Lord, ikaw na aming shepherd, O God. Shepherd of our soul, O Lord. The Lord who guides, the Lord who cares for us, and
the Lord who sacrificed Himself para po kami maligtas. Nawa patuloy namin itong maalala that you have become the sacrificial lamb, Lord. Wala kami dito ngayon kundi po namin yung pinananampalataya namin. Tulungan mo kami na isigaw namin ito. Ipamahagi namin ito sa mga tao sa paligid namin. That you are Jesus, our Lord and our Savior. This is our prayer in your name. Let's say amen. Sige po, tayo po ay sabay-sabay, hindi po pala, salitan na magbabasa sa pagpapatuloy po ng pag-aaral sa Book of John, chapter 10, verses 11 to 21. So, two verses po, then salitan po. Verses 11 to 12. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. He who is a hard hand and not a shepherd, who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees, and the wolf snatches them and scatters them. He flees because he is a hard hand and cares nothing for the sheep. I am the good shepherd. I know my own, and my own know me. Just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. And I have other sheep that are not of this fold. I must bring them also, and they will listen to my voice. So there will be one flock, one shepherd. For this reason the Father loves me, because I lay down my life that I may take it up again. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down, and I have authority to take it up again. This charge I received from my Father. There was again a division among the Jews because of these words. Many of them said, "He has that demon and is insane. Why listen to him?" Sabay-sabay po. Others said, "These are not the words of one who is oppressed by a demon. Can a demon open the eyes of the blind?" Blessed be the reading of God's word. Tayo na pong maupo. A blessed day. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating ginagawang pag-aaral ngayon. Tayo po ay nasa aklat ng Juan at itutuloy po natin yung ating pag-aaral nung nakaraang Sunday. So tayo po ay nasa chapter 10 at tatalakayin po natin simula verse 11 hanggang verse 21. So sa chapter 9 po, nakita po natin kung paano yung lalaking bulag na nanindigan para sa Panginoon at hindi siya natinag ng mga buyo at mga sinasabi ng kanilang mga religious leader na hindi sumasampalataya sa Panginoon, siya po ay itinakwil sa kanilang pananampalataya. At ito pong chapter 10 ay makikita natin na ang sino mang itinakwil dahil sa Panginoon, sila po ay kakalingain ng ating Panginoon. At dito po makikita natin na inilalarawan ang ating Panginoon bilang pastol. At siya bilang pastol ng kanyang mga tupa, siya po ay pintuan na kung saan kung sino man ang papasok at lalabas, nakasama siya, sila po ay nasa isang ligtas at maayos na kalagayan. At yun po ang tinalakay natin, no? Pinakilala ng Panginoon bilang pastol ang kanyang sarili na siya ang pintuan. At ngayon po ay patuloy po na nangangaral ang ating Panginoong Yesus. At dito po sa verses 11 to 21 ay nagpapakilala ang ating Panginoon bilang the good shepherd, no? Mabuting pastol. So pag sinabi nating mabuti, mayroong masama, no? Mayroong hindi mabuti. At dito po ay pinapaunawa sa atin na siya ang mabuting pastol. So ano bang ibig sabihin
pagka tinukoy o nung ipinakilala ng Panginoon ang sarili niya bilang mabuting pastol, sino ba siya? Ano bang mga ginagawa niya? So, tatalakayin po natin ang mga talatang ito. So, bilang mabuting pastol, ano po ang matututunan natin sa mga talatang ito? Paano niya pinakilala ang kanyang sarili? So, sa mga talata pong ito po yung mga pangyayari. Una, ipinakita sa verses 11 to 15 yung commitments of the good shepherd. No? Paano niya, ano yung mga nakatalaga na gawain sa kanya, na kanyang ginampanan. No? Ang pangalawang bahagi sa verses 16 to 18, yung concerns of the good shepherd. Ba't niya ba ginagawa yung ginagawa niya? Ano ba yung concern niya? Ano ba yung gusto niya mangyari? And then, ang huling bahagi po sa verses 19 to 21, dahil ito pong pananalitang ito ay winika ng Panginoon sa harapan ng kanyang mga kababayang Hudyo, yung mga nakikinig, meron silang mga komentaryo, no? Yung comments to the Good Shepherd. No? Anong masasabi nila sa takbo ng mga mensahe o pangangaral ng ating Panginoon? Ito pong katotohanan na to, magandang maunawaan natin sapagkat sa mundo pong ginagalawan natin, tila baga wala ng ligtas na lugar. Niniwala po ba kayo doon? No, yung pong Generation Alpha at yung Generation, ano nga ba yung nauna sa kanilang henerasyon? Yung Gen Z, dahil po nabuhay sila sa teknolohiya at wala nang, hindi na mahilig makipag-usap, wala na hindi na nakikipag-interaction, hindi natin alam. May mga dinadala sila sa kalooban nila na nagiging resulta ng kasawian. No? Marami pong suicide cases. At isa pong survey ang ginawa, nakita po na maraming mga kabataan sa henerasyon nila ang malulungkot. No? Nalulungkot sila. Hindi nila alam anong dahilan para mabuhay. At hindi nila alam kung sino ang totoong nagmamahal sa kanila. Kasi nga po, sa panahon natin, hindi mo na alam kung ano yung totoo o hindi. No, even yung mga nakikita mo sa screen, AI pala. No? Hindi pala totoo. Yung naririnig mong mga news, maski senador, maski mga taong supposed to be pagkakatiwalaan, sa kanila mismo nanggagaling yung mga fake news. Mga komentarista, nagbabalita sa TV. Kaya po yung henerasyon po ngayon ay mayroong awareness globally and yet, hindi nila alam ano yung tama at mali. At yung ganyan pong kalagayan ay nakakatakot. Ang napakaganda pong kalagayan ng mananampalataya, meron po tayong Panginoon na totoo at hindi nagbabago sa kanyang pagkalinga at pagmamahal. At dito nga po, ipinapakilala ng Panginoon na siya ang mabuting pastol. Tingnan po natin yung mga talatang ito. Bakit ba mabuti ang Panginoon? So, una yung kanyang commitments sa verses 11 to 15. Ano ba yung commitment niya? Una, makikita natin yung fidelity for the sheep. Pag sinabi nating fidelity, ito yung tila baga parang loyalty na maski ano mangyari, ang Panginoon hindi kayo iwan, hindi ka pababayaan. Maraming mga tao ngayon naaabuso ng mga taong pinagkakatiwalaan nila. Pero sa Panginoon, meron siyang fidelity na tinatawag. At tingnan natin. Sabi sa unang pangungusap sa verse 11, I am the good shepherd. Ba't sinabi niyang mabuti siya? The good shepherd lays down his life for the sheep. So makikita natin dito, sa paglalarawan, ito ang katangian ng mabuting pastol. Kung kailangang ialay yung buhay niya para maprotektahan yung minamahal niya, yung kanyang mga tupa, ibibigay niya yon, iaalay niya yon.
Sa aklat ng Mateo 20:28, yan po ang winika ng Panginoon. Sabi niya kung paano ang anak ng tao, no? Siya po yung anak ng tao na tinutukoy dito, ay napalito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Paano siya maglilingkod? At upang ialay ang kanyang buhay bilang pantubos sa marami. So, kita natin dito na kailangan ng nating mga makasalanan ang pagtubos. At ang tanging paraan para matubos tayo, kailangan may magbayad sa kasalanan natin o sa atraso natin sa Diyos. At ganito ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay naparito. Sa aklat ng Isaiah, chapter 53, no, sa talatang 6 at 8, makikita natin dito, isa itong pananalita sa lumang tipan na nabanggit ni Isaiah, tumutukoy sa ating Mesiyas. Can you imagine? Naisipin po niyo yun, ang Panginoong Yesus hindi pa pinapanganak. Noon halos 500 taon bago ipanganak ang Panginoon, sinabi na to, itong pangyayaring ito. Sabing ganon, tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Pero siya ang pinarusahan ng Panginoon ng parusang dapat sana ay para sa ating lahat. Hinuli siya, hinatulan at pinatay. Ito pong kabanatang ito sa isinulat ni Isaiah ay isang katotohanan na hindi mapasubalian ng maraming mga kritiko sa banal na kasulatan sapagkat eksaktong-eksakto yung mga pangyayari na ito'y naganap sa buhay ng ating Panginoong Yesus. Maski ang mga Hudyo, sabi pong gano'n ng isang komentaryo, iniiwasan itong kabanata na to. Kasi ang mga Hudyo po hanggang sa panahon ngayon, ayaw nilang kilalanin si Jesus na siya yung Mesiyas na ipinangako kay Abraham, Isaac at Jacob. Tinatanggihan nila yung katotohanan na yun. Pero pag humaharap sila sa kabanatang ito ng lumang tipan, na siyang ginagamit ng mga Hudyong Biblia, hindi nila maitanggi yung katotohanan ng mga pangyayaring ito na ito'y tumutukoy kay Hesukristo na anak ng isang babae na birhen pa nung ipinanganak ang Panginoon. At ang Panginoong Yesus po, siya'y mabuting pastol dahil handa siyang ialay ang kanyang buhay. Ikaw ba, handa mong ialay yung buhay mo para sa asawa mo, sa anak mo, sa kapitbahay mo, sa kaaway mo? Ito po yung matindi rito kasi tayo matigas ang ulo. At sa kalagayan natin bilang makasalanan, tayo ay kaaway ng Diyos. And yet, sa panahon na yon, ibinigay ang Panginoong Yesus. Kaya nga po, napakabuti ng Diyos. Hindi niya tinitingnan kung ano yung kaya mong gawin para sa Kanya. Kasi sa totoo lang, wala naman tayong kayang gawin na ikalulugod ng Panginoon. And yet, sabi dito, bilang mabuting pastol, handa siyang ibigay yung buhay niya. At ibinigay niya nga yung buhay niya para protektahan, ingatan ang kanyang mga tupa. So, minamahal ng Diyos ang kanyang mga tupa hindi dahil sa magagawa nila para sa Kanya, kundi minamahal ng Panginoon ang kanyang tupa dahil gusto niyang mahalin ang mga ito. At ipinaunawa yan sa atin, yung katotohanan na yan, sa paglalarawan sa isang uri ng nagpapastol. Sabi sa verse 12, he who is a hired hand and not a shepherd who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees. Tingnan po natin yung paglalarawan dito. Mga tupa, may nagpapastol, pero yung nagpapastol at that time, isang upahan, no, bayaran. Dumadating ang mga lobo. Anong ginawa nitong bayaran na to? Tumakbo. Sa aklat ng Zacarias, 11, 16, at sa mga sumusunod na talata, makikita natin na dahil sa katigasan ng ulo nitong mga Israelita, no, nagre-rebelde sa Diyos, ayaw magpasakop sa Diyos, itong ginawa ng Panginoon.
nagpadala siya ng mga walang kwentang pastol. At ito yung mga pinuno sa Israel. Kaya sabi, hindi niya tutulungan ang mga tupang halos mamatay na, o hahanapin ang mga nawawala, o gagamutin ang mga sugatan, o pakakainin ang mga payat. Sabi sa 17, pinabayaan niya ang mga tupa. So, meron palang ganon. At dito, ipinapakita ng Panginoon na ang bayaran na nangangalaga sa mga pastol, dahil nga iniisip niya, sikmura lang niya. Dahil iniisip niya, yung makukuha lang niya, pagka may panganib na at alam niyang magdedelikado ang buhay niya, iiwan niya yon. At sabi dito, hindi ganon ang mabuting pastol. Kaya nga po, sa takbo ng paglalarawan, and the wolf snatches them and scatters them. Walang kalaban-laban itong mga tupa na to. Walang pangil para mangagat, walang mahabang paa para tumakbo, at isa pa po, walang matalinong isip para umiwas. Na hindi nga po nila kayang linisin yung dumi sa katawan eh. Yan po ang tupa. Masyado silang nakadepende sa pastol. At ganun inilarawan ang kawan ng Diyos. Pero sa kabila ng ganong kalagayan, mabuti ang ating pastol. Pero kung hindi mabuti yung pastol natin, delikado tayo. Sa aklat ng mga gawa 20, 28 hanggang 30, ito pong katotohanan na to ay nagkakaroon ng kaganapan sa church. Sabi pong ganun sa talatang ito, si Apostol Pablo, habang kausap niya yung mga leaders and workers sa lugar ng Epeso, ito yung nabanggit niya. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang lalapain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y may lilitaw na mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanila ang mga alagad. Dito po ipinapakilala na yung mabangis na hayop, ito po'y walang iba kundi yung mga false teachers na may dalang false teaching. Marami po sa atin babad sa social media na hindi lang nagbabrowse iba babad or hindi matanggihan, marami tayong naririnig ng mga impormasyon. Alam niyo po ba nakakatakot yan? Kasi marami pong mga impormasyon, inililigaw tayo sa katotohanan. At ito po ang tinutukoy dito na mabangis na aso. Tulad ng asong gubat. Yun po yun. Marami pong anyo itong asong gubat na to sapagkat nilalagyan nila yung kaisipan natin ng mga kasinungalingan mula sa dyablo. Kaya nga po, naniniwala ako doon, hindi sapat na ngayon lang kayo nakakapakinig ng salita ng Diyos tuwing Sunday. Napakahalaga na sa bawat pagkakataon at kung meron tayong pagkakataon, dapat tayong magpaalalahanan, magpalakasan, manalangin sa isa't isa. Sapagkat kung hindi natin ilalagay ang sarili natin sa lugar na kung saan sinasamba ang Panginoon, nagpapakilala ang Lord, delikado tayo. Kasi inilarawan po itong false prophet and false teaching sa kabanatang ito bilang he came to steal, to kill, and to destroy. At siya'y inilarawan bilang thief and robbers. Di ba? Sa verse 10, sa mga unang mga talata. Thief, kasi ninanakawan ka ng hindi mo alam. Okay?
robbers kasi ninanakawan ka na pinupwelsa ka, tinatakot ka para sumunod. At ganun inilarawan itong mabangis na asong gubat. At ito'y nangyayari. Kaya mga kapatid, hindi po ito panahon para hindi ka magwalang bahala sa pananampalataya mo. Hindi po ito panahon para wala kang alam sa katotohanan tungkol sa salita ng Diyos. Kasi ito pong mga panahon na to, dinadaya tayo. 7 days a week. May mga naririnig tayong mga panlilinlang. Kaya hindi ka magtataka bakit nanlalata ka sa pananampalataya. Kasi tuwing Sunday ka lang nakikinig ng Word of God. Hindi mo nga mabuklat yung Bible mo. Kaya yung paalala kanina ni Ate Juliet, nakakalungkot, marami na totoo yun. Hindi lang sa atin, kundi sa maraming mga Kristiyano ngayon at mga sambahan. The world is not just away. At itong mga shepherd na to, wala silang ginagawa. Ang Panginoon po, hindi tayo pababayaan. Bakit? Kasi meron siyang intimate relationship sa kanyang mga tupa. At dito mo rin makikita kung talagang tupa ka ng Panginoon o may tupa ka lang. So ikaw ba'y tupa ng Panginoon? So dito po, makikita natin bakit tumatakbo itong bayaran na nangangalaga sa mga tupa. Sabi sa verse 13, he flees because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. Wala siyang pakialam. Hindi niya mahal eh. I am the good shepherd, I know my own, and my own know me. Kita niyo po yung relasyon. Sabing ganon, dahil siya'y good shepherd, I know, kilala ko kung sino ang aking mga tupa. At yung tupa ko, kilala rin ako. No? Ito'y natural instinct. Nakita ko po yung sa isang video no, sa YouTube. No, nag-experiment. Hindi ko alam kung nakakita nyo na yun. No? Mayroong kawan ng mga tupa. Tapos mayroong mga visitors. Tinatawag yung mga tupa para lumapit sa kanila. Alam niyo po nangyari? Hindi lumalapit eh. Ilang testing yon. Nung dumating yung totoong pastol nila, isang sipo lang, lapitan lahat. Natural instinct sa tupa, nakilala niya yung pastol niya. At ganun ipinapakita ang sitwasyon, ang relasyon ng pastol at ng kanyang mga tupa. Kaya nga ito yung tanong, pag tumawag si Lord, lumalapit ka ba? Pag pinag-uusapan ang tungkol kay Jesus, tungkol sa ating pastol, interesado ka ba? Kasi yung mga hindi tupa ng Panginoon, hindi interesado sa Panginoon. Sa aklat ng Mateo 11:27, ito po yung isang katotohanan. Walang nakakakilala sa anak kundi ang ama. At walang nakakakilala sa ama kundi ang anak. Yan po yung malapit na pakikipagrelasyon o relasyon ng ama at ng anak. No, ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. Pero ito po, sino pang nakakakilala sa Ama? Sabi pong ganon, at ang mga taong nais ng anak na makakilala sa Ama. Pansin niyo po yon? Paano natin makikilala yung totoong Diyos? Dahil ba matalino ka? Dahil ba graduate ka ng isang eskwelahang prestigious school? No? Dahil ba ikaw ay matanda na? No? Kaya kilala mo ang Diyos? Hindi o. Ang pagkakilala sa Ama, iyan po'y nagaganap dahil ginusto ng Panginoong Yesus na ipakilala siya sa iyo. Sa 2 Timoteo 2:11, ngunit matibay ang saligang itinatag ng Diyos at dooy nakatatak.
kilala ng Panginoon kung sino ang sa Kanya. Kilala niya personally, intimately. Kilala niya yung kanyang mga tupa. Kilala niya kung sino yung totoo. Sa aklat ng Jeremias, 24, kung gusto ng sino man na magmalaki, dapat lang niyang ipagmalaki na kilala niya ako at nauunawaan niyang ako ang Panginoong mapagmahal. Ano daw po yung ipagmamalaki mo? Dahil ba mayaman ka, sikat ka, marami kang award? Hindi po yun. Ang usapin, magmalaki ka, ipagmalaki mo yung kalagayan mo na kilala mo ang Diyos. Kilala mo ba talaga si Lord? Yan po ang ipagmalaki natin. Dahil yung pribilehiyong makilala ang Diyos, ito po ay regalo sa mga totoong mananampalataya. Ito po'y kalagayan ng mga totoong tupa ng ating Panginoon. I am the good shepherd, I know my own, and my own know me. Just as the Father knows me, and I know the Father. No? Pansin niyo po yung pagkakaparehas kung paano kilala ng anak yung ama at ng ama ang anak, ganun din yung relasyon ng tupa at ng pastol. Ganun din yung pagkakilala nila. Yung malapit na ugnayan ng ama at ng anak, ganun din yung tupa at pastol. Pansin po natin dito, ganun yung mangyayari sa mga tunay na tupa ng Panginoon. Sa aklat ng Juan 8:55, hindi ninyo siya kilala, ngunit kilala ko siya. Kilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang salita. Makikita natin dito, dahil ang Panginoon, kilala niya ang kanyang ama, natural sa kanya yung pagsunod sa utos ng kanyang ama. Kaya nga ito yung sabi, sa unang Juan 2:27 at sa 29, no? Sabing ganon, ang banal na spirito na tinanggap ninyo kay Kristo ay nananatili sa inyo. No, take note, Holy Spirit. No, iyan po yung pagnanahan ang Holy Spirit sa isang tao. Siya po ay nakakawanas ng born again experience. At dahil nariyan ang Holy Spirit, sabing ganon ni Apostle John, kaya hindi na kailangang turuan pa kayo ng iba. So ito yung natural instinct ng mga tupa ng Panginoon. Hindi na sila kailangang turuan pa ng kung sino-sino, kundi kilala nila kung sino ang totoong Diyos. Kaya pagka may ipinapakilalang ibang Diyos, may sinasabing ibang mensahe tungkol sa ibang Diyos, alam nila yon. Nadidistinguish nila yon. Dahil yung Holy Spirit nagbibigay ng kakayanan sa kanila upang malaman yung tama at mali, mabuti at masama, ang sa Panginoon at hindi sa Panginoon. Nakikita nila yon. Kaya nga mga kapatid, ito po'y biyaya ng Diyos sa bawat totoong tupa ng Panginoon. Kaya nga kung nangyayari sa iyo ngayon yan na parang, ba't interesado ako sa Panginoon? Bakit pagka mayroong maling aral, alam ko agad na mali yun. Tumatakbo ko, lumalayo ako. Alam niyo po, yung ganyang pag-uugali, yung ganyang kalagayan, ito po'y pagpapatunay lang na ikaw ay tupa ng ating Panginoon. Dahil ganun po ang kilos ng banal na spirito sa atin. Kaya nga po, nakakatakot din kung mayroong mangangaral na false prophet pala at nalilibang ka sa kanya. No, sila Nostradamus at mayroon pang sumisikat na propeta daw. At may mga nabanggit siya na nangyayari. Teka lang, sa dami ng mga sinabi niya, sa 100 sinabi niya, 3 lang ang nangyari. Maniniwala ka ba doon? Ang Biblia, walang sablay dyan. Lahat ng sinabi sa Biblia, lahat ng propesiya sa Biblia, nangyayari.
Wala pang sumasablay doon. Tapos ngayon yung Biblia, ayaw mo paniwalaan kung sino-sinong nilalapitan mo, kung sino-sinong pinakikinggan mo. Hindi nakapagtataka kung hindi ka tupa ng Panginoon. Wala kang distinction sa mga pinakikinggan mo. Dahil ang totoong tupa ng Panginoon, yung anointing, yung kilos ng Holy Spirit, naglalayo sa Kanya sa mga bulaang mga pangangawal. Kaya nga po sabi sa verse 29, tignan niyo po yung nangyayari. Alam ninyo na si Kristo ay matuwid, kaya makasisiguro kayo na ang lahat ng taong gumagawa ng mabuti ay mga anak ng Diyos. Pansinin niyo, hindi lang sila may kakayanang makinig, kundi may kakayanan din silang sumunod. Nagagawa nila yung ipinagagawa ng Panginoon. Amen? Of course, hindi perfecto. No? Habang nandito tayo sa mundo, sumasablay pa rin tayo. Sumasablay pa rin ako eh. Pero I'm telling you, mas mabait na ako kaysa dati. Yung asawa ko, mas mabait na ngayon kaysa dati. Praise the Lord. Bakit? Kasi ganyan ang ginagawa ng Panginoon sa kanyang mga tupa. Naririnig niya ang Panginoon at sumusunod siya. Amen? Ganyan ang relasyon ng tupa at ng pastol, katulad ng relasyon ng ama at ng anak. At sabi pa po dito, ang nagpatibay ng ganitong pangyayari, and I lay down my life for the sheep. Paulit-ulit po yung binanggit dito sa talatang ito. I lay down my life. Importante po yung buong puso na pag-aalay ng Panginoon ng kanyang sarili. Bakit? Sa unang Timoteo 2:5-6, iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Sino daw yon? Yung tagapamagitan. Ang taong si Kristo Jesus. Binanggit ditong tao si Jesus, ano? Kasi nga po, ang tinutukoy dito ay yung pagtubos. Si Jesus po, Diyos, alam natin. But at the same time, tao din siya. Pero para magawa niya o magampanan niya yung pagtubos sa atin, kinailangang maging tao siya. Bakit? Ito po yung gagawin niya sa verse 6. Ibinigay niya ang kanyang sarili bilang pantubos para sa lahat. Isang patotoong pinatunayan sa takdang panahon. Kasi kung si Jesus Diyos, hindi pwedeng mamatay ang Diyos. Pero dahil siya'y tao, nangyari ang kamatayan. Namatay siya bilang tao. At yung kamatayan niya ay pagtubos sa atin. Sa aklat ng Galatia 3:13, tignan niyo po. Sinumpa tayo ng Diyos. Noon, tinutukoy niya yung mga mananampalataya, yung mga tao. Pero ngayon, tinubos na tayo ni Kristo sa sumpang ito. Ang hindi pa sumasampalataya sa Panginoon, nasa ilalim ng sumpa. Hello? Dati takot na takot ako may kilala ako, takot na makarinig ng mga masasamang sasabihin sa kanya. Kasi natatakot siyang isumpa siya ng kanyang mga magulang. Natatakot siyang isumpa siya ng mga tao, pero walang power ang sumpa ng tao. Ang hindi maganda, nasa ilalim ka ng sumpa ng Diyos. Dahil ganun ang kalagayan ng tao na wala pang pagtubos na naranasan mula sa Panginoon. Nasa ilalim siya ng sumpa. Pero ito yung maganda, yung mga nakay Kristo, tinubos dito sa sumpa na ito. Sinumpa siya alang-alang sa atin dahil sinasabi sa kasulatan, isinumpa ang sinumang binitay
sa puno. Kaya hindi nakapagtataka bakit nakabitin ang Panginoong Yesus nung pinatay. Kasi po ito'y larawan ng pagsumpa ng Diyos. Pero yung pagsumpa ng Diyos sa Kanya, ito yung pagtubos sa mga taong isinumpa na siyang sumampalataya sa Kanya. So kung ikaw ay sumampalataya, wala ka na sa sumpa. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, wala ka na sa sumpa. Kaya huwag ka matakot kung isumpa ka man nung kung sino mang tao dyan. Galit na galit sa'yo dahil naninindigan ka sa faith mo, sumusunod ka kay Jesus, at kung ano-ano mang bitawan nilang salita, tandaan nyo, tinubos na tayo sa lahat ng uri ng sumpa. Amen? At dahil yan sa ginawa ng Panginoon, inalay niya ang kanyang buhay para sa kanyang tupa. Take note kanyang tupa. Ngayon, bakit ginawa yan ng Panginoon? Tingnan natin, ano yung kanyang concerns sa verse 16 to 18. So una, assembly of the sheepfold. Sabing ganun sa verse 16, and I have other sheep that are not of this fold. Nung nagsasalita ang Panginoong Yesus sa pagkakataong ito, ang kaharap niya, yung mga Hudyo. No? Alam niyo po ba na ang plano ng pagliligtas ay nagsimula sa mga Hudyo, sa lahi ni Abraham. Sa Roma 1:16, tignan niyo po yung sabi, hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay, kanino daw po? Sa mga Hudyo. So ang mabuting balita, unang dumating o unang ipinarating dun sa lahi ni Abraham. Una sa kanila. Pero ang paraan para maligtas, kailangan silang sumampalataya sa Panginoong Yesus. Hindi po kay anak sila ni Abraham, hindi po kay nasa relihiyon sila ng Judaism, ligtas na sila, hindi. Kailangan nilang sumampalataya sa mabuting balita na ipinapahayag dito po ni Apostle Paul tungkol kay Jesus. Sa aklat ng mga Gawa 13:46, ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe sa inyo muna, no? Ang tinutukoy yung mga Hudyo. Kasi si Pablo po may ugali, bago niya ipangaral sa ibang lahi yung tungkol kay Jesus, pumupunta muna siya sa mga sinagoga. No? Yung sinagoga po, ito yung simbahan ng mga Hudyo at doon siya nangangaral. At bagamat maraming ayaw makinig sa kanya ng mga Hudyo, naglalakas loob siya, matapang pa rin niyang pinapangaral yung salita ng Diyos. Hindi po tumatanggi yung mga kababayan niya, naniniwala siya, kailangan muna nilang marinig yung mabuting balita, kaya inuuna niya ang mga Hudyo upang makarinig ng salita ng Diyos. Pero tignan niyo yung karanasan ni Apostol Pablo. Ngunit dahil itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na kayo'y hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan, kaya't sa mga hentil na lang kami pupunta. Anong ginawa ng mga Hudyo nung narinig nila yung salita ng Diyos? Tinanggihan nila. At pinagbabantaan pa nila itong mga mangangaral ng salita ng Diyos. At dahil sa ganung ugali nitong mga Hudyo na to, ano sabi ni Paul? Pinapakita nyo lang na hindi kayo karapat-dapat. Kaya nga po yung mga tao na tumatanggi sa mabuting balita, ipinapakita lang nila yung totoong kulay nila. Hindi talaga sila karapat-dapat. Ang mensahe po ng salita ng Diyos ay isang kayamanan. Isa po yung inihalin tulad yan sa perlas. Kaya kung yung perlas ibinibigay sa iyo, binabaliwala mo, hindi mo pinapahalagahan, nire-reject mo. Isa lang pinapakita noon, hindi ka karapat-dapat. Kaya sila Pablo, nung dumating yung ganyang pangyayari, sabi nila, sa mga hentil na lang kami pupunta. So kaya nga po ang mabuting balita, hindi lang sa mga
hindi Hudyo, hindi lang sa mga Hudyo na ipangaral, kundi maging sa mga hindi Hudyo. At eto po, nagkaroon ng pribilehiyo ang mga hindi Hudyo na makarinig ng mabuting balita. At yun naman po talaga ang dakilang plano ng pastol. Sabing ganun, I have other sheep that are not of this fold. No? Sabi niya sa mga Hudyong kausap niya, sabi ni Jesus, may iba pa akong mga tupa, hindi pa ninyo kasama ngayon. At ito yung plano ng Panginoon, I must bring them also, and they will listen to my voice. So makikita natin dito na ang Panginoong Jesus, meron siyang tinatrabaho. Ano yung tinatrabaho ni Lord? Iniipon niya yung mga tupa niya. Sa Juan 17, 18 at 20, tingnan niyo po. Kung paanong isinugo mo ako, si Jesus ang nananalangin dito. No? John chapter 17. Sinugo mo ako sa sanlibutan, sinugo ko rin sila sa sanlibutan. At sa verse 20, dahil itong mga sinugo ng Panginoon, no, yung mga alagad, na sila po yung mga naging apostol ng unang henerasyon ng church. Sabi pong gano'n, sumampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. So, yung salita nitong sinugo ni Jesus, ito yung naging paraan upang yung mga tao ay makakilala sa Panginoon. So makikita natin dito na ang Panginoon ay nagsasalita. Iniimbitahan niya yung mga tao para lumapit sa Kanya. At dito sa talatang ito, makikita natin na hindi si Jesus mismo ang nagsasalita, kundi meron siyang representative. Sabihin niyo nga po, representative. At yung mga representative niya, ito yung kanyang mga alagad. Kaya hindi man tayo personal na nakakarinig ng tinig mula sa kalangitan. No? Pero the moment na yung nangangaral, ang daladala niya ay mensahe na sinabi ni Jesus, it is tantamount to say that you are hearing the voice of Jesus. Amen? Kaya nga ang tanong, nakikinig ka ba? Kaya kung magsasawalang kibo ka, sasarado mo yung tenga mo sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, ang tinatanggihan mo, o siguro mas magandang sabihin, ang binabastos mo. Hindi naman yung nagsasalita eh. Kung yung pinapangaral niya, salita ni Jesus, siya ang tinatanggihan natin. Sa mga gawa 1:8, tingnan niyo yung plano ng pagliligtas. Sa mga pagkakataong ito, ang Panginoong Yesus umakyat na sa langit. Pero bago siya umakyat, aakyat siya sa langit. No? Namatay na siya, nabuhay na muli, and then bago siya umakyat, ito yung sinabi niya sa kanyang mga alagad. Ibibigay niya yung banal na spirito at kayo'y magiging mga saksi ko. Hanggang saan? Tinukoy niya dito, Judea, Samaria, and then sabi niya, hanggang sa dulo ng daigdig. So ang mabuting balita at ang pagliligtas ng Panginoon, ang pagtitipo ng kanyang mga tupa ay hindi lang mga Hudyo, kundi buong daigdig. At ito'y nagpapatuloy hanggang sa panahon natin ngayon. Ang tanong, kasama ka ba doon sa mga tinitipo ng Panginoon? Sa aklat ng mga gawa, 2:47, tignan niyo po. Araw-araw namang idinaragdag ng Panginoon sa kanila ang kanyang mga inililigtas. So, may pagtitipon yung church, sumasamba sila. Sinong nagdadagdag? Nung nagiging member nila o nakagiging bahagi ng local church. Sinong nagdadagdag? Sinong nagdadagdag? Ang Panginoon. Amen? So, gaano tayo kadami ngayon? Gaano sila kadami?
Kung ilan man yung bilang natin ngayon, tandaan nyo, yung bawat isa na narito ngayon, ang Panginoon na nagdala sa iyo dito. Amen. Hindi ka lang basta, kasi nakakaawa naman, samahan ko na to. Yung asawa ko, aten ng aten, wala man lang kasama. Yung lola ko, aalalayan ko. Minsan may mga motibo tayong ganun eh. Meron na akong kilala, uma-attend dito nung una dahil may crush siya eh. Na starstruck. Nagwapuhan nata sa akin. Biro lang yan. Ano man ang motibo mo, minsan ginamit ng Panginoon yung paraan na yun para ikaw ay maging bahagi ng kanyang kawan. At ngayon, sumasampalataya ka na sa kanya. Amen? Pero ang nagbo-born again sa atin, ito'y walang iba kundi ito'y sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Kailangan mo pa rin marinig ang salita ng Diyos. Pero hindi ka dapat tuminto doon. Narinig mo na ngayon ang mabuting balita, kailangan nating lumago sa pananampalataya dahil maraming asong gubat sa paligid. Kailangan natin makinig. At dito po, idinadagdag ng Panginoon. Sabi niya, and they will listen to my voice. Kaya nga po, kung nandito ka dahil narinig mo lang yung tinig ng ibang tao o ang motibo mo ng pagdalo dito ay hindi dahil narinig mo ang tinig ng Panginoon, delikado ka. May kilala po ako, no? Simbahan, ang dami nila eh. Kasi ginamit niya yung 4-piece, yung pastor na yun, ginamit yung 4-piece. At yung 4-piece, merong alam niyo po yun, may ayuda. Aba, nung may ayuda, ang dami nila. Halos talagang pumutok yung lugar ng simbahan eh. Biglang nagbago yung sistema. Nawala yung ayuda. Alam niyo po, halos wala nung una, halos wala nang maupuan. Ngayon, halos mahiga na yung ibang mga member sa upuan. Anong dahilan? Tanungin natin yan, ba't ka nandito? Para kanino? Sinong pinupuntahan mo? My sheep listens to my voice. Yun po ang katangian ng tunay na tupa. Kaya nga po, dahil tinitipo ng Panginoon ang lahat ng kanyang mga inililigtas, so there will be one flock, one shepherd. Isa lang po ang church ni Jesus Christ. Bagamat maraming mga local churches, pero isa lang ang church ni Jesus Christ. Malinaw po yan. Sa aklat ng unang Korinto, 12 at 13, tingnan niyo po yung sabi. Si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Maging Hudyo o Hintil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng iisang Espiritu upang maging isang katawan. Pansinin niyo po dito, ano ang nagbubuklod sa mga mananampalataya? Yun bang pangalan ng simbahan? Yung bang organisasyon? Hindi po, ang nagbubuklod sa mga mananampalataya na tupa ng Panginoon ay ang Holy Spirit. Kaya nga po, ang tunay na tupa, naranasan niya yung pagiging born again. Kapanganakan sa Espiritu. Kaya nga, kung hindi ka pa nakakaranas ng kapanganakan sa Espiritu, hindi ka pa kabilang dito. Kasi ito ang nagbubuklod, yung kilos ng Holy Spirit. At hindi mo pwedeng sabihin na wala kang Holy Spirit kung ikaw ay inililigtas ng Panginoon. Na kailangan mo pang patuloy na yung iba po nagsasalita ng ibang wika para sabi, ay, puspos ako ng Holy Spirit. May kilala nga po ako, nagsasalita ng kung ano-ano, yung salitang pagka nasa simbahan, paglabas naman, nagmumura, nanlalait, naninira ng kapwa. Hindi po yun ang batayan Ang batayan ng tunay na pagiging puspos ng Holy Spirit yung buhay mo binabago ng Panginoon. Amen?
Hindi natin kaya magbago. Mga masasama tayong tao. Makasalanan tayo. Amen? Pero dahil inililigtas tayo ng Panginoon, nararanasan natin yung pagbabago. Amen? Dati kang manginginom ng alak, sugarol, babaero, wala kang panahon sa Diyos, mandaraya, pero nabago lahat yon. Dati ang interest mo ay mga bagay sa mundong ito para maging gwapo ko, no, para makagraduate ako. Ganun ang interest mo, para yumaman ako, sumikat ako. Pero ngayon, nabago interest mo. Nakita mo na mahalaga na makilala ang Diyos. Mahalaga maglingkod sa Panginoon. Mahalaga na ang buhay ko ay maging pagsamba. Nagbago yung pananaw mo. Naunawaan mo na yung mga bagay dito sa mundo, panandalian lang. Kaya't anumang aagaw sa pananampalataya mo, anumang maglalayo sa iyo sa Panginoon, tinatanggihan mo na ngayon. Dahil alam mo yung tunay na mahalaga sa buhay na ito. Amen? Nagbago yon. Yan po yung kilos ng banal na Espiritu. At nagkakaisa tayo sa ganyang pananaw dahil kumikilos ang Espiritu ng Panginoon. Aklat ng Efeso 4:4 hanggang 6, tignan nyo, may isang katawan, isang espiritong, isang pag-asa, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos, at Ama ng lahat, siyang kumikilos sa lahat at nasa lahat. Kaya huwag niyong sabihin na wala ang Holy Spirit sa buhay natin o sa pagtitipo natin. Huwag mong sabihin na iba yung sinasabi ng mga taong ito kaysa sinasabi natin. Yung iba, sabi, kasi madami sila, so sila yung totoo. Dahil tayo, kukunti tayo, baka hindi tayo totoo. Hindi po ganun. Hindi po usapin yung dami, hindi usapin yung yaman. Isang pag-asa, isang pananampalataya, isang Panginoon. Yung bautismo dyan, yung kilos ng Holy Spirit. Kung nakakanasan yan, kung totoo lahat yan sa atin, then meron tayong iisang Diyos. Amen? Yung malalaking simbahan na tumatawag sa Panginoon, kung sino yung sumasama sa kanila, yun din ang sumasama sa atin. Amen? Yung sumama sa mga mananampalataya nung unang henerasyon, siya rin yung Diyos na kasama natin ngayon. Yung nagligtas kay Abraham, Isaac, Jacob, yung Diyos na sinasamba nila, yun din ang sinasamba natin ngayon. Yung nag-ingat, nagbigay ng protection kay Daniel, kay David, sa mga propeta, yun din ang nag-iingat sa atin. Dahil may iisang Diyos na kumikilos sa lahat. At yung paglilingkod natin, yung pagsamba natin, para yan sa iisang Diyos. Amen? There will be one flock, one shepherd. So kung si Jesus ang sinusundan natin, si Jesus ang pinakikinggan natin, nasa tamang lugar tayo. There is an assembly of God's people. At si Jesus po, ginagawa niya yung mga bagay na to dahil sa kanyang pagiging isa sa kanyang Ama, yung solidarity with the Father. Sabing ganun sa verse 17, for this reason, the Father loves me. Sa Juan 17:24, sabing ganon, Ama, minamahal mo na ako bago pa man maitatag ang sanlibutan. Tignan niyo yung love relationship ni Jesus sa kanyang Ama. Eternal. Bago pa ang paglikha, nagmamahala na sila. Ganyan po. Hindi wag po nating isipin na dahil may gagawin si Jesus para sa kanyang Ama, dun siya mamahalin ng kanyang Ama. Hindi po. Kundi dahil nagmamahal si Jesus sa kanyang Ama at yung Ama mahal din siya, automatic yung kanilang pagkakasundo, pagkakaisa sa layunin upang isagawa ang pagliligtas. No, kasi yung love between God and the Father, ito ay isang eternal
na kalagayan. Sa John 15 verse 10, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Take note ulitin ko Hindi dahil tumutupad si Jesus sa utos ng Ama, kaya siya mahal. Hindi po ganon. Dahil mahal ni Jesus ang kanyang Ama, makikita natin yung kanyang pagsunod. So kumbaga, dahil nagmamahal ka, hindi usapin yung pagsunod, kundi natural mong nagagawa. Okay po yan? Malinaw po ba yan? Ganon po ang sitwasyon ng ating Panginoon. Kaya nga tayo ganon din Mahal mo ba si Jesus? Yung mga totoong nagmamahal kay Jesus, sumusunod. Pinipilit niya na makasunod. Bakit? Kasi totoo kang nagmamahal Pilitan ba ang pagmamahal? Yung asawa mo, ba't ka pinagluto kanina? Ba't kayo pinaghanda? Napipilitan lang ba yon? Alam niyo, pagkapilitan na yan, hindi na yan pagmamahal. Hello? Sa pagmamahalan, alam niyo, walang pilitan Kasi parehas kayo nag-iisip sa isang layunin na maging maayos kayo. Na magawa nyo yung kalooban ng Panginoon. Pagmamahal kasi yun Hindi kayo naggagantihan, nagsasakitan, nagkakanya. Hindi. Ano yun, nawawala yung love dun Yan po yung love relationship. For this reason, the Father loves me because I lay down my life that I may take it up again. May plano sila Yung Ama at ang Anak, may plano sila. Sa Isaiah 53 verse 7, tignan nyo yung isa pang sinabi tungkol dun sa gagawin ng Mesiyas. Siya'y gaya ng kordero na dinadala sa katayan at gaya ng tupa. Pansinin niyo, hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Ito po'y larawan na kung saan ang ating Panginoong Yesus, nung siya'y dinakip at nung siya'y pinahirapan, yung pangyayari na yon ay pinahintulutan niya. Dahil ito po ang kasunduan nila ng kanyang Ama. Sa Marcos 8:31, alam ba ni Jesus na siya'y mamamatay, papatayin? Sabing ganun dito, mula nooy sinimulan niyang ituro sa mga alagad na ang anak ng tao ay dapat dumanas ng maraming hirap. Siya'y papatayin, ngunit pagkaraan ng 3 araw ay muling mabubuhay. So, conscious ang Panginoong Yesus sa mangyayari sa Kanya. Papahirapan, papatayin, willingly ginawa niya yon. Pero alam niya, matapos niyang gawin yon, yes, mamamatay siya. Pero matapos ang kamatayan, on the 3rd day, mabubuhay siya. Because I lay down my life that I may take it up again. So yung buhay na ibibigay niya, ibabalik sa Kanya. Alam niya yun. Binigyan ng emphasis ng Panginoon yung pangyayari na siya na iaalay niya yung buhay niya. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. Si Jesus, hindi siya pinatay dahil biktima siya ng injustice, bagamat may injustice na nangyari. Hindi siya biktima ng masasamang tao, bagamat masasama yung mga tao na yon. No? Pero yung kamatayan ng Panginoon ay bahagi ng plano ng Diyos.
Sabi niya, I have authority to lay it down and I have authority to take it up again. Kung tao lang si Jesus, pwede ba yan? Pwede ba niyang buhayin yung sarili niya kung tao lang siya? This charge I have received from my Father. Charge, ibig sabihin talagang plano yan eh. Kaya nga tingnan nyo, sa Aklat ng Mga Gawa, 2:23, sa mulat mula pa'y alam na at ipinasya na ng Diyos na ibigay sa inyo si Jesus at ipinako ninyo siya sa krus at ipinapatay sa mga makasalanan. Mga Gawa 3:13-15, si Jesus na isinakdal ninyo at itinakwil sa harap ni Pilato. Di ba? Si Poncio Pilato kasi pinapili sila eh. Di ba? Pero ano pinili ng mga tao? Crucify him! Pinili yung isang Barabas. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid. Pinatay ninyo. Ito gusto kong pansinin nyo. Pinatay ninyo ang pinagmulan ng buhay. Kanino galing yung buhay? In Him was life. Yung buhay na meron tayo ngayon, ba't ka humihinga ngayon? Sa Kanya yan galing. Pero at this point of time, ito yung napatay nila. Isipin niyo po yun, paano mamamatay yung pinanggalingan ng buhay? Sa Kanya nga galing yung buhay, paano siya mamamatay? Pero kusa niyang ibinigay yung buhay niya. Amen? Para sa pagtubos. Kaya nga, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa pangyayaring ito. Yung pagkabuhay na muli ni Jesus, hindi po yan sikreto na naganap. May mga nakakita. Nabuhay siya. At sila po yung nagsulat nitong Biblia na meron tayo. Amen. Kaya yung nababasa natin dito, ito po'y isinulat ng mga eyewitnesses. Amen. Hindi po yan nagsulat nung lumipas ang 100 taon tsaka lang nagsulat. Hindi po. Nakita nila hayagan ang Panginoong Yesus. Kaya nga po yung balita na binabasa natin, yung kwento na binabasa natin, hindi po ito gawa-gawa. Sila mismo, mga taong matapat sa Panginoon. Inilathala nila buhay ang Panginoong Yesus. At nagawa yan ng Panginoon dahil ito'y plano sa paraan ng pagliligtas. This charge I have received from my Father. Matapos pong ipaalam ng Panginoon yung ganyang mangyayari sa Kanya, ganyang plano niya upang patunayan na siya ang mabuting pastol, anong reaksyon ng mga nakikinig? Ikaw, ano kaya reaksyon mo? Tingnan natin yung reaksyon nitong mga nakikinig sa verse 19 to 21. Nagkaroon po ng disunity. Paano sila nagkabahabahagi? There was again a division among the Jews because of these words. Ang Panginoong Yesus po, sabi sa Lucas 12:51, akala ba ninyo'y pumunta ako upang magbigay ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi, sa halip ay pagkakabaha-bahagi. Mateo 10:37, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Anong sinasabi dito ni Jesus?
kung yung mga mahal mo sa buhay, inilalayo ka sa Panginoon. Pero alam mo yung tama. Pero inilalayo ka sa Panginoon. Asawa mo yan, anak mo yan. No, pwede kasing ganun eh. Minsan nga pamahalaan yan eh. Minsan nga leader sa simbahan yan eh. Kung alam mong nilalayo ka sa Panginoon, kailangang piliin mo. Kung yung trabaho mo ngayon, pinagkakakitaan mo, yes, kumikita ka dyan. Pero hindi ka lumalago sa pananampalataya. Mag-isip ka na. Pababayaan ka ba ng Panginoon pag sumunod ka sa Kanya? Pagkakabahabahagi. Ang sinasabi lang nito, kailangan mong pagdesisyonan saan ka tatayo. Kasi pag hindi ka nagdesisyon, alam mo nang mali yung tinatayuan mo, babagsak ka. Mahuhulog ka dyan. Ang magnanakaw, steal. He came to steal. Hindi mo alam. Kasi siya ay, anong klaseng magnanakaw? Thief. Hindi mo alam, dahan-dahan, slowly, but surely. Sabihin niyo nga po, slowly, but surely. Ganyan si Satanas. Ganyan ang mga false teaching. Kaya mag-isip ka, ano bang mahalaga sa'yo? Mag-isip ka. Kaya nga, dito sa pagkakataong ito, yung mga nakinig sa Panginoon, ito po yung sabi nila, many of them said, he has a demon and is insane. Why listen to him? Tingnan nyo, matapos nilang mapakinggan yung pangangaral ng Panginoon na sinasabi niya, ako ang mabuting pastol. Ang sagot nila, may demonyo yan. Nababaliw na yan. Sa panahon po natin, marami ding nagsasabi ng ganyan. Baka nga ikaw din, sinasabihan ka ng ganyan. Attend ka ng church, possess ka ba? Nagbabasa ka ng Bible, nababaliw ka na ba? Hello? Ang ganda-ganda ng Opel sa trabaho, ba't tinanggihan mo? Baliw ka ba? May karga ka ba? Pero kung alam mo yung katotohanan at ikaw ay tupa ng Panginoon na nagmamahal sa Kanya, mas pipiliin mo ang Panginoon, itakwil ka man ng lipunan. Malayo ka man sa mga mahal mo sa buhay, pipiliin mo ang Panginoon. Amen. Nung sumunod po ako sa Panginoon, hindi naging madali. Dahil maraming pagbibintang yung kamag-anak ko sa akin. May mga sinabi sa akin, nagpapalit ka na ng relihiyon. Minsan nga may nagsabi sa akin, nababaliw ka na ata. Pero nagpatuloy ako sa faith. Alam niyo po, yung mga mahal ko, iningatan ng Panginoon. Yung mga mahalaga sa akin, prinotektahan ng Panginoon. Dahil inuna ko siya. Amen? Ang buhay po mas maayos at masaya kung pipiliin natin na unahin ang Panginoon. Kaya nga po, ito, marami talagang sasabihin ng tao tungkol sa Panginoon. Ito, tingnan nyo. Sa verse 21, others said. Take note, hindi lahat nagbibintang sa Panginoon at sinasabi yung hindi tama. Others said. These are not the words of one who is oppressed by a demon. Can a demon open the eyes of the blind? Ito pong kapahayagan ng iba na sinasabi na, can a demon open the eyes? Kasi nga po, ito pong pagpapagaling ng Panginoon sa lalaking bulag ay palatandaan
ng pagdating ng Mesiyas. So, hindi dahil nakapagpagaling lang ng bulag ang Panginoon, hindi, kundi yung ginawa ni Jesus ay palatandaan na siya yung Mesiyas. Sa Isaiah 29 verse 18, at sa araw na yon, no, ito po yung panahon ng Mesiyas, ay maririnig ng mga bingi ang mga salita ng isang aklat, at mula sa kanilang kapanglawan at kadiliman, ang mga mata ng bulag ay makakakita. So ito'y sa literal sense, totoo din ito eh. Sa spiritual sense, no, yung hindi nakakilala kay Lord, nakakilala siya sa Panginoon. Pero ito pong pangyayaring ito na yung bulag makakita, isa po itong senyales ng pagdating ng Mesiyas. Sa aklat ng Lucas 4:18, kinote dito yung isang talata sa Lumang Tipan, ang Panginoong Yesus, habang nagsasalita siya o habang nakatayo siya sa harap ng mga Hudyo sa sinagoga, ito po ang winika ng Panginoon. At nagalit nga yung mga Hudyong kausap niya kasi inaangkin ni Jesus yung katotohanan na to, yung katuparan nito. Sabi dito sa talatang binasa ni Jesus, no? At ito po yung nirecord ni Lucas sa chapter 4 verse 18, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral ang mabuting balita. No? Yun yung sa Isaiah, yung bingi makakarinig. At isa pa, mga bulag na sila'y makakita upang bigyang laya ang mga inaapi. Again, yung palatandaan na gagawin ng Mesiyas ay yung pagpapagaling sa bulag. Kaya dito sa talatang ito, sa pagtatapos ng pag-aaral natin, ang dahilan nila, bakit nila sinasabing hindi possess si Jesus at hindi nababaliw, ang dahilan nila kasi may bulag nakakita. Sa chapter 9, no, pinag-usapan natin yun. At yung kagalingan na yon ay palatandaan na ito na yung araw na dumating ang Mesiyas. So, itong mga Hudyong ito, naniniwala sila, itong other Jews, naniniwala sila, nasa harapan na nila yung Mesiyas. At marahil, habang nagtuturo si Jesus tungkol dito, yung bulag na pinagaling nandoon eh. Kaya nga po, hindi nila maitanggi, dumating na ang Mesiyas. Kaya po sa ating kalagitnaan ngayon, naniniwala ka ba? Dumating na talaga si Jesus? O nag-aantay ka pa hanggang ngayon? Kung naniniwala kang dumating na si Jesus, therefore He demands, kilalanin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kasi ito lang ang magliligtas sa atin. Kaya nga po, in summary, tandaan natin, yung commitment nitong Good Shepherd, yung fidelity and intimacy to His sheep, ito po ay assurance of sheep's eternal security. Pag na kay Jesus ka, kaya kanyang ingatan. Amen? Kaya kanyang protektahan. At yung kaligtasan na meron ka, hindi ikaw ang may gawa niyan. Regalo yan ni Lord. Kaya dahil niregalo yan, at siya ang gumawa, hindi niya babawiin yan. Amen? At dahil hindi mo yan gawa, dahil hindi ko yun gawa, yung kaligtasan, nakakatiyak ako, maliligtas ako. Dahil siya yung gumagawa eh. Magduda ka na kung ikaw yung gumagawa ng kaligtasan mo. Di ho ba? Meron tayong eternal security because we belong to the Good Shepherd. Mabuti ang pastol natin. Now, yung concern niya, unity of the sheepfold, ito yung Jews and Gentiles, Hudyo at maging hindi Hudyo, no? Yun yung Gentiles. Gentiles tayo eh. Magkakaroon ng unity. Solidarity to the Father in redemption. Lahat ng ginawa ng Panginoong Yesus ay ayon sa plano nila. Kaya nga po dahil dito meron tayong assertion to sheep's eternal salvation. Ang pagliligtas ng Panginoon, hindi temporary. Hindi ngayon lang.
but eternal. Kasi plano ng Diyos yan. Amen? Pag ang tao nagplano, minsan, temporary lang eh. Pero dahil plano ng Diyos to, makatitiyak tayo, ito ay magpasawalang hanggan. Dahil ang Diyos natin, magpasawalang hanggan. Amen? Yun ang Diyos natin eh. Kaya anong aasahan mong kaligtasan? Pansamantala, mababaw ang tingin mo sa Diyos. Anong aasahan mong kaligtasan? Yung gumaling ka lang sa sakit mo, yumaman ka. Pansamantala lahat yan. Ang asahan mo, walang hanggang kaligtasan sa Panginoon. Now, yung comments, no, na-divide yung kapulungan. Disunity of listeners. Pero yung disunity nila ay bunga ng pananampalataya nila. Kaya nga po, dito makikita natin mayroong access to ship's eternal Savior. Hanggang ngayon, bukas ang pintuan upang lumapit sa tagapagligtas. Amen? Hindi pa sarado ang pinto. Hanggat hindi ka pa kinukuha ni Lord, ibig ko sabihin, hanggat hindi ka pa patay, pwede kang lumapit sa Panginoon. Pwede mong piliin ang pagsunod sa Panginoon at pagpapasakop. Kung mali yung ginagawa mo ngayon, mag-isip-isip ka na. Dahil hindi totoong kasiyahan ang ibibigay niyan sa'yo. Kaya nga po, as an application, since salvation is a secured position, let us practice gratitude to our shepherd. Mamuhay tayong nagpapasalamat. Ngayon, pag-attend dito sa church, hindi tayo uma-attend para maligtas. Hindi tayo nagbabasa ng Bible para madagdagan yung kaligtasan o bless tayo ni Lord. Hindi. Uma-attend tayo dito at naglilingkod tayo dahil nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Amen. Present ka ngayong Sunday kasi salamat sa Diyos, buhay pa ako. Amen. At hindi lang dahil buhay ka, kundi dahil may kaligtasan ka ng iyong kaluluwa. Amen. Kaya magpasalamat tayo kay Lord. Huwag kang reklamador. I-overcome mo na yon. Matuto tayo magpasalamat. And then, yung concern, since Christ is gathering His sheep, let us preserve unity among believers. Nawa maging bahagi tayo ng pagkakaisa. Magtulungan tayo dito sa church. Kung ano man yung pamamaraan, sistema, na alam naman natin galing kay Lord, sumunod tayo. Magkasundo tayo kasi pinag-isa na tayo ng Panginoon eh. Panatilihin natin yun. Huwag nating hayaang ma-divide tayo ng sama ng loob, galit. No? Kung yung 500 hindi mabayaran, bigay mo na sa kanya. Walang pambayad eh. Pero pag sinabing magbabayad siya, singilin mo. Magbabayad daw eh. Kasi disiplina niya yun sa sarili niya. Amen? Pero wag nating hayaan na ma-divide tayo. Dahil pinag-isa na tayo ng Panginoon. Ingatan natin, protektahan natin yung pagkakaisa na yan. Kasi maski sa langit, yung mga mukha na yan, kung totoong ligtas yung mga mukha na yan din makikita mo. Amen? Kaya siguraduhin mong papasok ka sa langit. So pag yung nangutang sa'yo, hindi ka siguradong papasok sa langit, singilin mo. Biro lang po. So preserve yung unity. Since the gospel enlightens others to the Savior, let us persevere in evangelism. Ito naman po, dahil hindi pa bumabalik si Lord, ibig sabihin may mga inililigtas pa siya. May mga tinatawag pa siya. Kaya pagtiyagaan mo yung anak mo na makulit, yung kapitbahay mong napakasama ng ugali, bigyan mo pa rin ng niluto mong adobo. And then sharean mo ng gospel. Amen? Kasi nagliligtas pa si Lord. Gaano man kasama yung mga taong yan, isipin mo na lang, mas masama kang tao pero iniligtas ka ng Panginoon. Amen. Kaya yung mga tao sa paligid natin, share natin ang gospel.
kilala ng Diyos yung baho natin. Di ba, minsan may mga itinatago kang hindi magaganda eh. Pero akalain mo yun, niligtas ka ni Lord, maski ganyang kakabaho. Hello? Kaya nga, kung naniniwala ka sa langit at impyerno, mag-share ka ng gospel. Kasi the moment na hindi ka nagiging tahimik ka, ibig sabihin lang nun, hindi ka naniniwala sa kaligtasan o sa kapahamakan. Pero dahil tiyak ang kaligtasan, ibahagi mo si Kristo. Magtiyaga ka. Amen? Kaya nga po sa challenge question natin, eto sana makadalo kayo sa mga pagtitipon, no? Discipleship natin. Online na nga po ito eh. No? Maski nasa bahay ka eh. At ito po yung magandang pag-usapan. No? Share how will you practice living a life of gratitude to our shepherd. Isa pang pag-usapan, share how can you take part to preserve unity of every local churches. So take note, maraming mga local churches. Kaya po tayo nakikipagtulungan sa United Pastors Council. Kasi niniwala tayo, may mga, yung mga local churches na yon, iniligtas din ni Lord. Kaya tayo dapat magtulungan. Hindi tayo mag-agawan ng tupa o magpagalingan. No? Hindi competition eh, unity. Amen? So, nawa yung church natin maging paraan ng Diyos upang pagbuklorin ang maraming mga mananampalataya. Kaya po may mga activities tayo, minsan nagugulat kayo, bagong muka o iba, kasi taga-ibang local church pero uma-attend sa atin. No? Wini-welcome natin yon. Kaya nga po itong ministry natin, nasa Facebook, YouTube, Instagram, at inaayos natin yung pinapalabas natin doon. Kasi nais nating makaabot sa iba pang mga mananampalataya to preserve yung unity. Amen? So kayo, anong ginagawa mo ngayon? And then lastly, share your plan on how you can persevere in evangelism. Tandaan nyo, ang isang taong makasalanan, ayaw kay Lord. So kung ayaw kay Lord, pagtiyagaan mo. Sabihin mo nga po sa katabi mo, pagtiyagaan mo. Huwag ka susuko. Kung di pa siya kinukuha ni Lord, may chance pa. Okay? May chance pa. So tandaan po natin, gagawin natin ang mga bagay na to because we have with us the good shepherd. Amen. Mabuti ang pastol natin, kaya patuloy tayong sumunod sa Kanya. Patuloy tayong magpaturo sa Kanya, magpasakop sa Kanya. Amen? Pwede po bang tumayo tayo and then magpahayag lang po tayo ng ating pagsamba. Bago tayo lumabas sa lugar na to, paano ka kinakausap ni Lord ngayon? And then, paano ka susunod? Gawin po natin yan ngayon, yung response natin sa Lord. Habang umaawit yung mga kapatid natin, declaring who Jesus is. Mamaya na natin gawin yung ibang iniisip natin. Ikaw muna at ang Panginoon. Okay po ba yan? Ikaw muna at si Lord. From every tribe and tongue, we are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you.
Hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every time, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Just once again. Lord, we stand by the grace in your presence. Blessed by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow and we pray. Release your power to work in us and through us, till we are changed to be more like you. Then all the nations will see your glory revealed and worship you. Let's sing hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Every knee shall bow, every tongue confess that you are Lord of all. Every knee shall bow. Alam natin mangyayari yan. Every tongue confess that you are Lord of all. Every knee shall bow. Yes. Every tongue confess that you are Lord of all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, Every tongue, hallelujah. every tongue. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise Once again, unto the
Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Once again. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise. Giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. People will witness the Lion of Judah, who became the Lamb of God. Siya'y naging kordero upang mag-alis ng kasalanan. And the Lord is gathering His people. Tinitipo ng Panginoon ang kanyang mga tupa. Kaya naman ito yung mga nandito sa mga lokal na iglesia. At nagkaloob ang Panginoon ng mga pastol na mamumuno, mga guro, ebanghelista. At nakikinabang tayo sa pangangaral ng katotohanan mula sa isinaad ng mga apostol at ng mga propeta. Mga kapatid, tayo ay patuloy na pinagpapastulan ng ating Panginoong Yesus. Kinakausap niya tayo at patuloy niyang tinatawag ang mga makasalanan upang iligtas. At ikaw ang magiging boses ng Panginoon. Ikaw ang magpapaalala at magpapahayag ng tinig, mensahe ng Panginoon. Tayong mga nilalang na tao ay may kaluluwa at ang kaluluwang ito ay hindi na mawawala. Ngunit yung kaluluwa na yan, yaan ang pagpapastulan ng ating Panginoon. Iingatan ka niya, puprotektahan ka niya. At ikaw ay tinubos ng kanyang buhay. At binigyan ka ng buhay na walang hanggan. Huwag mo sayangin. Panginoon, salamat sa mga katotohanan ng iyong salita. At alam po namin, darating ang panahon, every knee will bow, every tongue will confess. Ikaw lang ang Panginoon. At sa kasalukuyan, ang lahat ng kumikilala sa iyo bilang Panginoon, sila ang nakararanas ng iyong pagpapastol. Kaya naman, ang pagliligtas ay nararanasan namin ngayon. Salamat, Panginoon. Ikaw na pastol ng aming buhay. Salamat. Kaya nga mga kapatid, sa paglabas natin sa lugar na ito, nais kong patuloy na ipahayag na maranasan nyo ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon.
sa ating Diyos na nagplano ng paraan ng pagliligtas at hindi niya ipinagkait ang kanyang kaisa-isang anak, bagkus ibinigay niya upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At mula sa Kanya, tayo na tinipo ng ating Panginoon, tayo na kinikilala bilang tupa, nawa tanggapin mo ang biyaya ng Panginoon. Patuloy na sumagana ka sa biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. May the Lord bless you and keep you, and may the face of the Lord shine upon you, and may the gracious hand of our God and the fellowship of His Spirit be upon each and every one of us. And this is in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Everyone who agree and receive this blessing says Amen. Amen. Pakan po natin ang Panginoon. As a local church ng Gospel Coalition Church, ano po ang mission natin? Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Hanggang second coming, mag-share tayo ng gospel. Sa madaling salita, anong gagawin natin? Sharing Christ, changing lives. Amen. Again, a round of applause para sa Panginoon. Mapagpalang araw sa bawat isa. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sharing Christ, changing lives.